Salamat sa Diyos sa ating pagtitipon muli dito. We will talk about the first part. Maganda kasi yung first reading, very, very appropriate para sa atin. Yung fable na mga puno. No? Mga leaders, naghahanap ng leader. Kailangan natin ng leader, kailangan natin ng leader. Pero in all, whether leader sa bansa, sa barangay, sa pamilya, kung saan man, whatever level, sa city hall or wherever, the leaders, very, very important to have good leaders, and we pray for our leaders. There is no success without a good successor. Di ba? Kung di mo ipasa ng mabuti yung iyong succession, di ba? May palabas na series Succession. Paano mo papamana? Pag hindi mo wala kang ginawang inalagaan na magmamana ng inyong negosyo o yung iyong parokya o kung ano man meron, no, ng iyong pamahalaan, sayang naman. No? The success will become a failure. No? So we need a good transfer. Maganda yung may tinitrain Mahalaga ang training Pag hindi mo tinrain ng mapapalit sa'yo, sayang naman. No? So there is no success without a successor. But that is just background of leaders. Again, no, there is a fable in the first reading. The fable goes, we want leaders. Sabi, ikaw na lang, punong oliba, ikaw ang mamuno sa amin. Sabi niya, sayang naman yung aking langis. Olive oil, sayang naman. No? Ayoko mag-lead sa inyo, no? Sa mga puno. Tapos pumunta yung mga ibang puno, pumunta sa ubasan. No? Rule over us. Sabi niya, naku, yung aking wine, nagpapasaya sa maraming tao. Why will I sacrifice my wine? No. Tapos may nagpresinta. Ako na lang, nagpresintang leader. Yung buckthorn, yun yung dawang, matinik. Hindi naman karapat-rapat, walang silbi itong tinik na ito, pero siya nagpresinta. Siya yung naging leader. Diba? Parang ganyan yung ating nangyayari sa atin Yung mga dapat maging leader, magagaling, dedicated, no? Ang huhusay, matatalino, may puso, may moralidad. Ikaw na mag-leader, naku, sayang naman, successful na ako. I am a good teacher, I am a good leader, ang dami-dami kong negosyo. Why will I sacrifice this to do public service? A public servant? Wag na lang. Kaya nakukuha natin mga leader, mga artista, mga hindi naman leader talaga, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit, di ba? Pero yan leader natin. Kaya ganito tayo. Kasi yung mga dapat mag-leader, ayaw maglingkod Kaya this is what we get. That is the first reading. And then the beautiful story of the gospel today is about that famous parable. Parang lugi. Nagtrabaho ka alas 5, kasi tinawag alas 5, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. Hindi, yung last hour na lang, 4 to 5. Imagine, nagtrabaho ka 12 hours, yung isa nagtrabaho 1 hour, tapos yung sinweldo, pantay-pantay, lugi. Lugi naman yata, di ba? Kasi pag tumingin ka sa ganyan, no, dahil sa inggit, no, pero we do not know the reason why. Sa ating kultura, hindi man natin nakikita yung mga, meron ba dito? Mga tao, kasi nakita ko yan sa ibang bansa Sa ibang bansa, ewan ko sa atin kunyari sa Amerika, merong sa plaza, yung mga Meksikano, nandoon lang ka-standby. Tapos tatawagin para magputol ng damo. Ganyan, di ba? Mga extra job. Nakatrabaho lang, nasa plaza lang buong araw. Yung mga handyman, no, naka-standby lang sila doon. Tapos tatawagin, di ka, magtrabaho ka sa akin. So lagi may tao sa plaza araw-araw. Sa atin ba meron ganyan? May naka-standby ba sa plaza? Wala naman, di ba? Wala Ganito yung sa panahon ni Jesus. Naka-standby lang yung mga walang trabaho sa plaza at inuupahan, arawan.
So yun yung konteksto ng yung gospel. No? So nagtrabaho to at sabi ganyan, ako, lugi yata kami. No? Umangal. Bakit ang kinita namin? Usapan natin, ito yung sweldo, di ba? Hindi naman kita dinaya, ang usapan natin, ito yung usapan natin. Pero yung usapan ng 12 hours nagtrabaho, yung usapan ng 1 hour trabaho, may usapan. 1 denaryo yung bayad. Daily wage. 1 araw. Pero umangal. Sabi niya, umangal. Yan ang kwento ng ating buhay eh. We cannot compare eh. Oras na ikaw ay mag-compare, patay ka. Bakit mas mahaba yung buhok niya? Naku, bakit ako wala? Di ba? Bakit mas maganda siya? Bakit mas sexy siya? Bakit mas matalino siya? Pag nag-compare ka, tumingin ka sa blessing ng ibang tao at hindi yung blessing sa iyo, sigurado, patay ka. Walang kalaban-laban. Once we compare, you are doomed. We cannot compare. Ito yung magandang katapusan. A blessing is a blessing. Can you repeat that? A blessing is a blessing. Whether it is yours, it is mine, a blessing is a blessing. Let us rejoice. The moment you do not rejoice, inggit ang mangyayari. Patay ka. Pag sinwerte ka, salamat, ang swerte mo naman. Galing kami sa isang airport, di ba? Pagbaba namin, no? Di ba? Nasa Siargao ako, di ba? Yung mga, di ba yung mga foreigners, magandang lalaki, tatangkad, no? Sino kasama? Mga locals na sabihin, wow, bakit ganyan ang asawa niya, di ba? Medyo maitim, medyo maliit, di ba? Sa mga lalaki, di ba? Ganyan rin yung mga babae, gaganda, modelo. Yung mga gusto nila, exotic na mga Pinoy, na mga maitim, di ba? Wow! No? Di ba mababa kami sa airport? Nakita ko yung isang maitim na lalaki, di ba? Tapos, yung katabi niya, medyo foreigner, no? Medyo mataba ng konti, di ba? Akala ko asawa niya, di ba? Sabi ko, kasi nagbibigay tayo ng rosaryo, di ba? Katoliko ba kayo? Nagbigay kami ng rosaryo. Tapos sabi niya, papakilala ko yung asawa ko. Akala ko yung kasawa niya, yung katabi niya, di ba? Sabi niya, hindi. Ito yung asawa ko sa likod. Yung anak. Nanay pala to. Nanay yung babae. Di ba? Pareho silang size, pareho silang shape, di ba? Tapos yung anak niya, ubod ng ganda. Lahat kami sabi, wow! Lahat kami wow! Ang swerte. Natawa kami lahat, kami sabay-sabay kami sumagot, wow, swerte mo naman, di ba? Kasi yung asawa niya, wow, talagang wow, Miss Universe. Tsaka mas matangkad sa kanya, ang ganda-ganda, no? Na foreigner. Ang swerte mo naman, no? Oras na mag-compare ka, patay ka. You count what you have. Do not count what you do not have. What you have, you can control. What others have, you cannot control. Sa Kanya yan eh. Hindi mo hawak yan. Ang makokontrol mo, yung sa sarili mo lang. Yun ang pasalamatan mo. Yun ang gawan mo ng, this is what you can control. My happiness or my sadness is what I can control. What is happening to them is beyond my control. So bakit ko pakikialaman yan? Wala naman ako magagawa, no, sa iba. So let us be grateful and happy for what we have. Lastly, di ba? Sino mas masaya? May 5 milyon ka o 5 piso? Sino mas masaya? Siyempre, di ba? Pero hindi. Kung siyo nagpapasalamat. Kung may 5 milyon ka nga, waste itong 5 milyon na to, kulang. Ang binibili ko, 10 milyon eh. Kulang, waste itong 5 milyon na ito. Kung may 5 piso ka at nagpapasalamat ka, lumulundag ka sa... Sino maswerte? Yung may 5 piso, may 5 milyon. Kaya nga, a grateful heart, if you are grateful, you will be joyful. The most ungrateful is the most unjoyful. Be grateful for the blessings you have. A blessing is a blessing. Let us celebrate.
in this Eucharist. Amen.